cartridge case. Yung isa namang tinetest dito, yung sa may right side, yung mga test-fired specimen. Pag sinabi nating test-fired specimen, ito yung mga bullet and cartridge case na na-recover after mag-test fire or after magpaputok ni ballistics or firearm examiner sa crime lab. Okay, pag sinabi nating test fired specimen sa crime laboratory na ito nakukuha. Ano yung dalawang klase ng test fired? Yung test fired bullet and test fired cartridge case. Yun yung sisilipin natin dyan sa bullet comparison microscope. Sa bandang kaliwa, dyan natin sisilipin dyan natin ilalagay yung evidence specimen, mga na-recover sa crime scene. Sa right side naman, dyan natin ilalagay yung mga test-fired specimen, yung mga na-recover sa crime laboratory. At sa compare natin sa kanila, meron tayong dalawang position na tinatawag, yung intermarriage and juxtaposition. Pag sinabi nating intermarriage, yung dalawang image ay gagawin nating isa. Ibig sabihin, yung half ng image ng evidence specimen at half image ng test-fired specimen ay pagkokonektahin natin hanggang sa mabuo yung isa, katulad nito. No, etong nasa kaliwa ay evidence specimen. For example, cartridge case na na-recover sa crime scene. Ito namang nasa right side, ito yung test-fired specimen or test-fired cartridge case na na-recover sa crime laboratory. Ngayon, itatapat natin yan. Pag nakikita natin na nagtutugma yung mga markings niya, okay, yung mga characteristics niya, markings, ibig sabihin, yung evidence specimen and test-fired specimen, isang firearm lang yung pinanggalingan. So, ang tawag po dito ay intermarriage or intermarriage position. Pero kapag naman sisilipin natin yung dalawang bagay side by side, no? Hindi natin siya pagtatabihin katulad nito magkahiwalay. Ang tawag po diyan ay juxtaposition. Pag sinabi natin juxtaposition, dapat same magnification, same angle, same image, yun yung ibig sabihin ng juxtaposition. Ulitin ko, sa bullet comparison microscope, merong dalawang klaseng position. Paano natin silipin yung mga cartridge case. So, merong intermarriage position tsaka juxtaposition. Next, which factor must be increased to achieve higher terminal energy in a bullet? Anong factor daw yung must be increased, ang dapat daw tumaas or lumaki para daw mas maging malaki or mataas yung terminal energy natin? So, may mga nagsagot ng letter A. Wala na bang ibang sagot? So, the correct answer is letter A. No, very good. So, ano ba muna yung tinatawag nating terminal energy? Pag sinabi nating terminal energy, this is the kinetic energy of the projectile at the moment of impact. Ibig sabihin, ang terminal energy, ito yung energy na na-degenerate kapag yung projectile natin ay tumama dun sa target natin. Terminal energy yan. Ngayon, para daw mas tumaas yung terminal energy, meron tayong 3 factors na dapat tumaas or lumaki. Una, yung gunpowder content. Sa gunpowder content, ang sinasabi naman dyan, mas maraming gunpowder, mas malakas yung magiging terminal energy. Yun lang yun, parang sa paputok lang. Piccolo versus Goodbye Philippines. So, alin yung mas malakas ang magiging terminal energy? Siyempre, yung mas maraming gunpowder. Pangalawa, yung barrel length. Ang sinasabi naman sa barrel length, kapag yung barrel natin ay mas mahaba, no? Mas mapapa-spin niya kasi yung ating bullet. Okay, mas ma-generate yung anong tawag doon? Gyroscopic stability. Okay? So dahil mahaba yung barrel natin or barrel length, so mas mapapa-spin niya or mas magiging stable yung flight niya. At kapag yun ay tumama sa may target natin, malakas na terminal energy yung ma-generate niya upon impact. Number 3 naman, yung air resistance. Ang sinasabi naman sa air resistance, kung yung takbo daw ng hangin ay pabor sa direksyon ng bullet, 'di ba? Halimbawa, yung bullet papunta dun sa north.
yung hangin papunta rin sa north. So, parang itutulak ng hangin yung bullet papunta dun sa target. So, mas malakas yung magiging terminal energy. So, tandaan nyo, merong tatlong klase or tatlong factor ng terminal energy. Yung kanyang gunpowder, barrel length, and air resistance. Next, number 8. If a bullet has a hollow point design, which aspect of terminal ballistics is primarily affected? Pag sinabi nating hollow point design, ito yung kaya niyang mabiyak. Okay? Pag tumama yung bullet sa target, mabibiyak yung bullet, maghihiwa-hiwalay. So ano daw yung pwedeng maging epekto sa target? So ang sagot niyo ay terminal penetration. May nagsagot ng heart, terminal velocity. Yun ba yung magiging, yun ba yung aspect ng terminal ballistics? So, ang tamang sagot po dyan ay very good. Letter B, terminal penetration. Pag sinabi nating terminal penetration, it is the depth to which the projectile enters the target. Ito yung butas, no? Ito yung lalim na makrecreate kapag tumama yung bullet. Next, number 9. Anong sagot niyo dyan? Alin daw sa mga sumusunod yung makakapagpaliwanag paano, how increasing the caliber of the bullet affect its terminal ballistics? Pag sinabi nating caliber of the bullet, ito yung lapad, no? Caliber, diameter of the bullet. Paano daw siya nakakaapekto sa terminal ballistics? So, very good. That is letter B. Sabi diyan, the larger caliber increase the bullet's terminal energy and can lead to greater penetration. Siyempre, mas malaking caliber ng bullet, mas malaki yung magiging terminal energy or yung energy na nakikreate upon impact. Ganun din, mas malaking caliber, mas malaki yung magiging terminal penetration niya. Okay? So ulitin ko, pag sinabi nating caliber, it is the diameter of the bore or diameter of the bullet or yung lapad niya. Next question. What is the best answer? Ano daw yung goal? Bakit natin kino-compare yung bullet na na-recover sa crime scene from the bullet na test-fired natin sa crime laboratory? So may nagsasagot ng letter B, may nagsasagot ng letter D. So dalawa yung sagot. So the correct answer is letter D. To link the suspect's firearm to a specific bullet recovered from the crime scene. Yung letter B, to establish the type of firearm used in the crime, parang pangalawang goal lang natin yon. So ang primary goal natin, malaman kung kaninong firearm yung ginamit or para sabi yan, to link a suspect's firearm to specific bullet. Para malaman daw natin yung saan galing yung bullet, sa anong firearm yung nagpaputok sa bullet. Next, number 10, which factor is not a primary influence on terminal energy? So ito ay na-discuss na natin kanina. Alin daw sa mga sumusunod ang hindi makakaapekto sa terminal energy? Correct, that is the bullet construction. Pag sinabi nating terminal energy, yung energy na nakikreate kapag ang bullet ay tumama sa target. So hindi nakakaapekto ang bullet construction. So ito lang po yun, gunpowder, barrel length, and air resistance. Next, na pindot na, which components of shotgun shell best illustrate the process of exerting force? Alin daw sa components ng shotgun yung nag-e-exert ng force? So that is letter B, propellant or yung kanyang gunpowder. Yan yung nag-generate ng pressure or force. So ito po yung itsura or parts ng ating shotgun shell. Meron tayong metal base. So this is the primer.
This is the gunpowder or the propellant. This is the wad, no? Wad sa gitna sa pagitan ng gunpowder and shots pellets and yung kanyang tubular case. Tanong, bakit kailangan merong wad dito sa pagitan ng gunpowder at ng pellets? Ang sagot, para kapag nasunog yung gunpowder, buo or hindi sisingaw yung pressure or yung gas. Kasi wala siyang wad, yung pressure na na-create dito, sisingaw lang dito sa pagitan ng mga pellets. Hindi natin siya ganun kalakas maitutulak palabas. Pero dahil merong wad, walang sisingawan yung pressure, itutulak niya ng buo yung pellets palabas ng firearm. So yun yung reason bakit merong wad sa pagitan nilang dalawa. Next question. Saan daw gawa yung tubular case? So correct, gawa po yan sa papel o di naman kaya sa plastic. Paper or plastic. Next question. Inconsistent daw yung tama ng bala ng shooter. So anong part daw ng shotgun shell yung kailangan niyang i-inspect? So ang sagot nyo ay letter B. So correct, wad. No, ano na ulit yung wads? Yan yung nasa pagitan ng gunpowder tsaka ng pellets. No? Kung wala yung wads, inconsistent yung magiging travel ng pellets. Pero dahil merong watts, malakas yan. Buong pellets, lahat ng pellets matutulak niya palabas. Next question. So may mga nagsagot ng letter A. So puro heart. Which of the following is responsible for causing burnt marks? Alin daw yung nagkukos ng burnt marks? So the correct answer, may nagsagot ng letter D. So alin kaya ang tamang sagot? Hot propellant gases or yung unburnt propellant gases? Meron ba tayong tinatawag na unburnt propellant gases? Mga na hindi nasunog na gas? Wala ata tayong ganon. So ang hindi lang nasusunog dyan ay yung gunpowder, di ba? So the correct answer is letter A, hot propellant gases. So ang tawag dun sa nagkukos ng burn or ang tawag dun sa burn marks dun sa balat ng tao kapag binaril, ang tawag dun ay scorching, no? Bakit nagkakaroon ng scorching? Dahil daw yan sa flame or hot gases, hindi dun sa hot projectile. No, yung hot projectile hindi yan nakakasunog. Ang nakakasunog ng balat ay yung hot gases mula sa firearm. So ang scorching nangyayari lang yan kapag malapitan lang tayong binaril, masusunog yung ating balat. Pero pag malayo, wala tayong makikitang sunog. Next. Ano ang sagot? So ang sagot nyo ay letter B, which is correct, no? Sabi diyan, si Mr. Palada raw ay sinubject to forensic test where paraffin is applied to test and then tested with diphenylamine. If the paraffin turns blue, what does this indicate? Ano ibig sabihin kapag yung paraffin wax naging blue? Ibig sabihin merong presence ng nitrate residue. Ibig sabihin, maaaring siya ay nagpaputok ng barrel. Saan ba nakukuha yung nitrate? Doon po yan sa may gunpowder. Okay, kapag ikaw ay malapit sa nagpapaputok ng barrel, magkakaroon ka ng nitrate residue sa damit or sa mukha o sa kamay. At kapag tinest ka for diphenylamine at naging blue yung wax, paraffin wax, ikaw ay may presence ng nitrate. So ito po yun, Harrison-Gilroy test. So ito po ay ginagamit para
ma-check kung ikaw ay nagpaputok ng barrel or merong nitrate sa katawan mo. Ang Harrison-Gilroy test, gumagamit daw ng paper color change indicator. Kapag yung paper naging orange, ibig sabihin may presence ng antimony. Etong antimony, lead, barium, ito ay mga metal. Ngayon, para malaman natin kung anong metal yung nandyan sa katawan mo or sa sugat mo, gagamit tayo ng Harrison-Gilroy test. Kapag yung papel daw naging orange, that is may presence ng antimony. Kapag naman red, habang nilagyan mo daw ng sodium rhodizonate, merong presence ng lead or barium. Para malaman mo kung lead or barium yung may presence dyan sa sugat mo, kapag yung red daw naging blue, ang meron daw dyan ay lead. Kapag naman yung red, na-retain lang, hindi siya nag-change ng color, ang may presence sa sugat mo ay barium metal. So, tandaan nyo lang po yan. Orange, antimony. Kapag red, may presence ng lead or barium. Kapag yung red naging blue, may presence ng red. Kapag yung red na-retain, may presence ng barium. Next, what type of cartridge did Le Fauchu develop? Types of cartridge yan. Letter A, rimfire ba yung kay Le Fauchu? Percussion. May nagsasagot din ng pinfire. So, ito pala ay hindi ito applying ha. Kwan lang ito, remembering. So, the correct answer is pinfire. So, tatandaan niyo po si Le Fauchu na develop niya yung pinfire. Paano ba yung pinfire? Meron siyang pin. Yung pin niya, kailangan mong i-strike para siya ay pumutok. Paano naman yung tinatawag nating rimfire? Yung rimfire niya, yung kanyang priming mixture ay nasa, anong tawag doon? Nasa rim. Okay, sa rim, paikot ng cartridge case. Kapag naman sinabi nating center fire, kailangan mong i-strike yung center niya sa puwet para siya ay pumutok. Kapag rim fire, dito sa gilid. Okay, dito mo siya kailangang i-strike. Kahit anong strike mo sa gitna, kung yan ay rimfire, hindi yan puputok. Ganun din sa center fire, kahit anong strike mo sa gilid, kapag yan ay center fire, hindi yan puputok. Kaya nga center fire, yung center niya ang kailangan mong i-strike. So ito po yan, center fire and rim fire. Yung rim fire, sa gilid mo dapat siya i-strike. Next. Armalite is best known for its develop of, ano ba yung Armalite? Ang sagot niya ay letter D, pump action ba ang Armalite? Pump action ba, pump action shotgun ba ang Armalite? Armalite rifle to, di ba? So, eliminate na natin yung letter D. So, ang tamang sagot po dyan ay letter C, semi-automatic rifle. Ano ba pinagkaiba ng automatic rifle sa semi-automatic? Pag sinabi nating automatic rifle, hangga't hindi mo binibitawan yung trigger, nakapindot o nakadiin ka pa rin sa trigger, lahat ng bala mo ay puputok. Pero pag semi-automatic naman, isang load mo lang or isang kasa mo lang, kalabit ka na lang ng kalabit. Pero pag automatic, hangga't hindi mo binibitawan yung trigger, tuloy-tuloy yan na puputok. So, ito po yung tinatawag nating bolt action. Parang sa mga sniper, no? Kapag lever action naman, ayan siya. Dito siya kinakasya. Meron siyang lever. Kapag naman pump action, ayan, ipapump mo yan. Yun yung tinatawag nating pump action. Next, why was the name changed from powder B to powder B? This is an example of analyzing questions, hindi siya applying. Bakit daw pinalitan yung term na powder B sa powder B? Letter D, to comply with the international standard. Mali po yung letter D. May nagsagot ng letter B and letter C. Mali po yung letter C pala, sorry. So, correct, that is letter C.
to confuse enemy spies. Ang istorya kasi niyan, yung powder B, yan yung na-imbento nilang gunpowder. At dahil merong mga intel, merong mga spy from German, pinalitan nila yung term na powder B. So yun po yung reason dun, to confuse enemy spy. Next, number 20, medyo bibilisan natin at medyo marami to. Who discovered a certain compound detonated by a blow could ignite the charge in firearm? Ayan, palagi itong natatanong, so tandaan niyo na to. So ang sagot niyo dyan ay letter B, correct, si Alexander John Forsyth. So tandaan niyo si Alexander John Forsyth, kilala din siya bilang siya yung nag-create ng percussion ignition. Ano ibig sabihin ng percussion ignition? Kailangan ng spark para mag-ignite yung gunpowder, no? Alexander John Forsyth. Next, who is Richard Gatling? So, kwan lang yan. Remembering questions. Kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya masasagot. So, si Richard Gatling, siya yung nag-invento ng first machine gun. No? First machine gun. Next, letter B. Sino nag-design daw ng AK-47? Sa bagay, di kayo makakasagot. Siya ay si Michael Kalashnikov. Okay? Michael Kalashnikov nag-design ng AK-47. So, ito po yung machine gun. Si Richard Jordan Gatling. Next, Mr. Moya is suspected of firing a weapon in a criminal investigation. His clothing is tested with using Walker test, which detects the presence of nitrate. O may presence daw ng nitrate yung damit. If the test reveal a high concentration of nitrates, what inference can be made regarding the firing range? Ano daw ibig sabihin kapag mayroong nitrates yung damit? Ano ibig sabihin pagdating sa firing range? So letter C, the weapon was fired from a close range. Ano ibig sabihin, binaril siya or bumaril siya nang malapit dun sa firearm. Kaya merong presence ng nitrate sa damit. Next, number 23. Mr. Versosa is a suspect in a shooting incident. His hands are tested using paraffin test. And the paraffin turns blue. Naulit na ito. Nung naging blue daw yung damit, what conclusion can be drawn from this result? Kapag naging blue, ibig sabihin merong presence ng nitrate. So ano yung sagot po natin dyan? Correct. Letter B. Mr. Versosa handled and discharged a firearm. Next, all about ito, paraffin test. So tandaan nyo, reviewin nyo na kaagad yun, paraffin test. Kabisaduhin. The test shows no change in color after applying diphenylamine. So hindi daw nagpalit ang kulay, hindi naging blue. Ano ibig sabihin nun? Correct. Mr. Stoke was not involved in any shooting incident kasi walang presence ng nitrate yung kamay niya. Next. Naging blue daw. Merong na-observe na blue after daw i-test ng diphenylamine. Ano daw ibig sabihin nun? Bravo, Mr. Domdom discharged a firearm from a long range. Long range ba yun? Meron nga daw na-observe na blue. So, correct, that is Charlie. Discharge a firearm from a close range. Malapitan lang. Di ba? Kapag merong nitrate dun sa katawan mo, ibig sabihin, malapit ka dun sa nagpaputok o malapit ka sa firearm. Pero pag walang makitang nitrate sa katawan mo, ibig sabihin, long range yun, malayo ka sa firearm. Next, 26. Meron daw nakitang complete absence of nitrates. Ibig sabihin, walang nitrates na nakita sa katawan. Ano daw ibig sabihin ng walang nitrates? Correct. Letter A, he did not fire a weapon at all. So, mali yung sagot na B, he fired the weapon from a long range. So, possible din yun, pero ang best answer, yung letter A.
Kasi nga, tinatanong daw si Mr. Nicolas regarding sa shooting incident. So, dapat siya yung bida, hindi siya nagpaputok. Next, 27. O, meron daw presence ng nitrate. Ano ibig sabihin nun? So, correct, that is Charlie. Weapon was fired from a close range. Malapit lang ibig sabihin. Next, 28. So, may nagsagot ng alpha, may nagsagot ng delta. Ayan na, nagkandalito-lituhan na. Natanong na natin yan kanina, kaso nga lang na-revise. Bakit dalawa pa rin ang sagot? May nagsasagot ng alpha, may nagsasagot ng delta. Meron kayang hindi pa naiintindihan ang paliwanag? Dapat isa lang ang sagot. Ayan, so isa lang yung nakikitang sagot, wala nang iba. So the correct answer is alpha. Bakit alpha? Ang tinatanong, ano yung ibig sabihin ng value or balane? Ano ba ibig sabihin nun sa English? Ibig sabihin, to throw. Pero kapag nakita nyo na yung salitang to sa questions, ang hinahanap na lang ng tanong yung karugtong ng to. Ang isasagot na lang natin doon yung throw, delta. Pero for that questions, wala yung to. So, to throw ang tamang sagot. Next, naulit na lang ito, what is the science of motion of projectiles in flight? Hindi pinag-uusapan kung ginamit sa legal proceeding or sa court. So, ang tamang sagot ay ballistics. Ulitin ko, pag sinabi nating ballistics, pag-aaral sa paggalaw ng bala, that's it, period. Pero pag sinabi nating forensic ballistics, yung pag-aaral sa paggalaw ng bala mo, in-apply mo sa korte, sa legal proceeding, sa legal investigation, ang tawag na doon ay forensic ballistics. How does the riffling inside the barrel influence the external ballistics of a projectile? Paano daw nakakaapekto yung riffling sa external ballistics? So, ang sagot nyo ay letter. May nagsagot ng letter B, may nagsagot ng letter C. So, ang tamang sagot po dyan ay letter B. It imparts spin for stability. So, yun po yung purpose ng riffling. Pag sinabi natin riffling, ito yung nagpapa-stabilize dun sa bullet habang siya ay dumadaan sa barrel or sa may bore. Para paglabas dun sa may barrel, stable yung kanyang flight. Ang tawag dun sa pagiging stable ng flight ay gyroscopic stability. Okay, kapag merong gyroscopic stability, mas accurate yung tama natin sa target. Next, how long does entire process of interior ballistics typically last? Gaano daw katagal or gaano kabilis mangyari ang interior ballistics? Pag sinabi natin interior ballistics, dyan ina-examine yung paggalaw ng bala habang siya ay nasa chamber hanggang sa muzzle. So, gaano siya katagal? Delta ba? 0.0001 seconds. May nagsagot ng Charlie, 1 second. May nagsagot ng Bravo, may nagsagot ng Alpha. So mukhang hindi ata natin naaral iba-iba yung ating sagot. So gaano daw kabilis ang interior ballistics? Mula dun sa firing pin, tutusukin yung primer hanggang sa bago siya lumabas. Dapat isa lang sagot. May nagsasagot ng Delta, may nagsasagot ng Bravo. Alin ba talaga? So, ang tamang sagot po dyan ay Bravo, 0.01 seconds. So, tandaan nyo po, ayan yung pinagkaiba nila. Pag ang tinatanong ay process of interior ballistics, sobrang bilis lang yan, 0.01 seconds. Pero pag ang tinatanong deflagration of gunpowder, pag sinabi natin deflagration, pagkasunog daw ng gunpowder, mas mabilis yan syempre kaysa sa interior ballistics. 0.60 and then 1 seconds. So yan po itatandaan nyo, no? Kapag ang tinatanong interior ballistics, yung bilis niya 0.01. Kapag naman yung pagkasunog ng gunpowder, 0.60 and 1 seconds. Next question. What happens to the velocity of the projectile as it travels farther from the muzzle?
Ano daw nangyayari sa velocity? Pag sinabi nating velocity, speed. Ano daw mangyayari sa speed ng projectile habang siya ay lumilipad palayo ng muzzle? Pag sinabi nating muzzle, ito yung butas or yung nguso ng firearm. Ano yung nangyayari sa projectile habang siya ay lumalayo palayo ng muzzle? May nagsasagot ng Charlie. May nagsasagot ng Alpha. Alin kaya? May nagsagot din ng Bravo. It remains constant. It remains constant, hindi siya hihinto. Constant lang yung takbo niya. May nagsagot ng Alpha. It increases. Kapag ba yung bala lumabas ng muzzle, mas bumibilis. May nagsagot din ng Charlie. Kapag ba yung bala lumabas na ng muzzle, it decreases. Ibig sabihin, unti-unti na siyang bumabagal. So, dapat alam natin yan ha, kasi hiwa-hiwala yung sagot nyo, tatlo yung sagot nyo. Ang sagot dyan ay Charlie. It decreases. Bakit it decreases? Siyempre, kapag yung bullet lumabas na ng firearm, meron pa bang pressure na tumutulak sa kanya? Wala na. So, ang ibig sabihin nun, unti-unti na siyang bumabagal, unti-unti na siyang malalaglag sa lupa. Okay? So, yun po yung reason. Ano yung mangyayari sa velocity? It decreases. Babagal siya. Kasi wala nang pressure na tumutulak sa kanya. Next, what does terminal ballistics specifically study? Ano daw pinag-aaralan sa terminal ballistics? So correct, that is Bravo. The impact and effects of projectiles on its target. So para mas makabisado po natin yung branches of ballistics, ito po siya. No? Pag sinabi natin internal ballistics, pinag-aaralan yung paggalaw ng bala habang yung bala ay nasa loob pa ng firearm. Okay? So ano ba yung pag sinabing loob ng firearm, yan ay from the breech face to the muzzle. Pag sinabi nating breech face, diyan lumalabas yung firing pin, yung pinakalikod. Yung muzzle naman, ito yung pinakanguso ng bala. Gaano daw kabilis nangyayari ang internal ballistics? 0.01 seconds. Pag sinabi naman natin external ballistics, pinag-aaralan daw yung paggalaw ng bala dyan after it leaves the muzzle of the firearm, yung pinakabutas or pinakanguso ng firearm, at before it reaches its target, bago tumama sa target. So doon pinag-aaralan yung external ballistics, paggalaw ng bullet kapag siya ay lumabas ng muzzle at bago siya tumama sa target. So from muzzle to target po yung distance ng external ballistics. Pag sinabi naman nating terminal ballistics, it is the study of impact and effects of projectile on the target. Ano yung magiging impact niya? Ano yung magiging epekto ng bullet or ng projectile doon sa target? That is terminal ballistics. Saan nag-i-start ang terminal ballistics? From the time it makes contact, mula nung siya ay tumama. Okay, yung time na dumikit yung projectile sa may target until it has reaches its maximum depth of penetration, hanggang sa pinakababaunan niya. Okay, hanggang sa pinakahihintuan niya. Doon nagtatapos ang terminal ballistics. So tandaan niyo po yan, branches of ballistics, meron at merong matatanong dyan. Which of the following illustrate a sawn-off shotgun? Pag sinabi nating sawn-off shotgun, letter C, very good. Its barrel is shortened to conceal the action. So pag sinabi nating sawn-off shotgun, yung barrel niya ay maiksi lang daw, at ito yung customized design na shortened lang para concealed daw yung kanyang action. Next, how does choke affect the performance of a shotgun? Pag sinabi nating choke, it is the degree of constriction or yung pagiging masikip dun sa dulo ng barrel ng shotgun or dun pa sa muzzle. Ano yung epekto kapag mayroong choke? So correct, that is letter B. It controls the spread of shots after leaving the barrel. Kapag merong choke, so dito makikita yung choke. Pag sinabi nating choke, ito yung pagsisikip dun sa may dulo ng barrel. Kapag masikip yung dulo ng barrel ng shotgun, syempre, mako-compress yung pagkalat ng pellets. Ito, wala siyang choke. Pantay siya. Kalat yung tama niyan. Ito, meron siyang choke. Sa dulo ng firearm, masikip. Okay, so magtitipon-tipon yung mga pellets. Pag tumama yan, hindi nakakalat. Yun yung choke. Next,
Which characteristics distinguishes an entrance wound from other types of wound? Ano daw kaibahan ng entrance wound sa other types of wound? Ano ba itsura ng entrance wound? May nagsagot ng delta, may nagsagot ng alpha. Bakit hati-hati? Delta ba yan? It does not show sign of burning around the wound. Wala daw burning ang entrance wound. Di ba kanina merong scorching? Pwede magkaroon ng burning ang entrance wound kapag short range. May nagsagot ng Charlie Clap. It typically is smaller than the projectile's diameter. Mas maliit ba ang entrance wound kaysa sa projectile diameter? Pag sinabi nating projectile diameter, yung lapad ng projectile. So may mga nagsasagot pa rin talaga ng delta. It does not show sign of burning around the wound. Di ba sabi natin, ang entrance wound, pwedeng magka-burning yon. Kasi nga, kapag close range, no malapit ang binaril, merong burning. So, hindi yon. So, the correct answer is letter C. It is typically smaller than the projectile's diameter. Sabi dyan, yung entrance wound daw mas maliit kumpara sa lapad ng projectile. Bakit mas maliit ang entrance wound? Kasi yung balat ng tao yan ay elastic. Pag sinabi nating elastic, parang goma. No, kapag binutasan yan, babalik yan sa parang kapag binutas kasi yan, parang may i-stretch siya. So pagdaan ng bullet dun sa may balat natin, mula dun sa pagkaka-stretch niya, babalik siya sa original niyang position. Kaya mas maliit yung entrance wound kaysa sa projectile's diameter. So dito sa dalawa, alin ang entrance wound, alin ang exit wound? Ang entrance wound po dyan ay yung letter B. Okay, very good. So yung exit wound dyan ay yung letter A, sabog. Ano ba yung kaibahan ng entrance wound sa exit wound? Sa entrance wound, sabi dyan, inverted, paloob yung butas. Okay, paloob. Kapag naman exit wound, yung butas niya ay everted. Ibig sabihin, sabog, rag flaps, nakaangat yung laman. Exit wound. Kapag nakapaloob yung laman, nakapaloob, inverted, that is entrance wound. Ito pa yung halimbawa, entrance wound, hindi siya sabog. Ito, yung mga sunog-sunog na yan, galing yan sa unburned gunpowder or propellant. Ito, exit wound, sabog. Diyan po lumabas yung bullet. Next question. Which term describes the temporary and permanent void or space? Di ba pag binaril mo kasi isang tao, magkakaroon ng space yan, butas. Created by a bullet as it passes through the body tissue of the victim. So anong tawag natin doon? Sa temporary and permanent void. So may mga nagsagot ng letter C. Letter C ba yun? May nagsagot din ng letter B. Contusion ba yun? Pag sinabi natin contusion, pamamasa. Temporary and permanent void. So ang tamang sagot dyan ay cavitation. No? Ano ba yung cavitation na tinatawag? Ayan yun. Meron tayong temporary tsaka permanent. Yung permanent, yan talaga yung pinaka-butas niya. Pero yung temporary cavity, dahil pumasok yung bullet dyan, ayan yung bullet, magkakaroon siya ng wave. Magwe-wave yung laman natin na kung saan, kaya nga siya tinawag ng temporary, yung wave na yan, babalik din yan sa dati. Magiging ganyan, ganyan siya, ganyan. Diretso lang na pag ganyan. Kaparehas ng permanent. Yung permanent, butas na talaga yan. Hindi na magdidikit yan. Pero itong temporary cavity, dahil lang sa wave, nag-wave yung balat natin, kaya ay nagtatawanan na. Kaya talaga, no? So, namumula-mula pa. Siyempre, pinaril nga, kaya mamumula-mula yan. No? Sige na, next na tayo. Huwag na nating pahabain. Tinatawanan nyo naman yung picture. Number 38, the investigator on case or IOC or duty investigator wants to determine whether the suspect is in a shooting incident fired a gun recently. O gusto daw niyang malaman kung yung subject ay nagpaputok ng baril. Which gunshot residue
gunshot residue analysis must be conducted. So letter D, paraffin test or dermal nitrate test. Yung grease test kasi ginagamit yan to measure the distance and angle, no, grease test. Yung Harrison-Gilroy test naman, hindi niyan chine-check kung merong presence ng nitrate or kung nagpaputok ng bala. Ang ang purpose ng Harrison-Gilroy test ay para tignan kung merong presence ng metal dun sa may gunshot wound mo. Yung Marshall and Tiwari test naman, ginagamit yan to determine firearms distance. Gaano kalayo yung firearm dun sa target or sa may gunshot wound. Next, number 39. Tinest daw ng paraffin, no color change. Ano ibig sabihin nun? Hindi nagbago yung paraffin, hindi naging blue. Nitrate residue is absent. Walang presence ng residue. Pero kapag naman yung kamay or yung paraffin nag-turns into blue, so merong presence ng nitrate. Next, Mr. Mabagos is brought in for questioning after being found near a shooting scene. His hands are tested using paraffin test, no color change. Ano ibig sabihin kapag walang color change? Correct, that is Bravo. Mr. Mabagos did not handle any firearm recently. Hindi siya humawak ng firearm, hindi siya nagpaputok, at malayo siya sa firearm. 41. Which achievement is Michael Kalashnikov most renowned for? So correct. No? Michael Kalashnikov, he designed the AK-47 or AK rifles. Ano ibig sabihin ng AK? Minsan natatanong yan. Ibig sabihin ng AK, automatic Kalashnikov or automat Kalashnikova. Dalawa ibig sabihin nun. Kapag English, automatic Kalashnikov. Kapag Russian term, automat Kalashnikova. So tandaan niyo po yun. Who discovered the certain compounds detonate by a blow, could ignite, na-discuss na natin yan kanina. Ang tawag dyan ay percussion system. Letter D, Hiram Maxim ba yun? So that is letter B, Alexander Jan Forsyth. Si Samuel Colt, siya yung unang nagpapatent ng revolver, no, yung may rotating cylinder. Ayan, si Samuel Colt po yung unang nagpagawa niyan. Si John M. Browning naman, siya yung nag-create or nag-design ng breech loading rifle. Breech loading yung dibale. Si Hiram Maxim naman, siya yung nag-create ng silencer, no? Hiram Maxim silencer. Next, what type of firearm primarily use gunpowder? O namang sinaunang panahon, anong type daw ng firearm gumagamit ng powder? Siyempre, hindi handgun, hindi rifle. Yung crossbow, wala namang gunpowder yun. Pag sinabi natin crossbow, ito yung pana na hugis baril. So, ang tawag dyan ang firearm na yan ay cannon. Okay, sinaunang panahon, mga cannon. Next, nasagot na rin natin to, bakit pinalitan yung powder B ng powder B? To confuse enemy spies, para hindi na malaman na yun yung pinatutungkulan nyo. Next, na-discuss na rin natin to, Armalite. Anong klase ng rifle siya? Hindi siya pump action. Bakit pump action ang sagot nyo? Ang pump action sa shotgun siya. Di ba? Armalite is best known for its development of. Ano ba yung na-develop ng Armalite? Take note, ang Armalite ay company na gumagawa ng mga barrel. So, ang tamang sagot dyan ay semi-automatic rifles. No, dapat clap, bakit lever action? Pag sinabi nating semi-automatic rifles, ayan yun. No? Yung bolt action naman, di ba yan yung parang sa sniper? Ito yung pump action. Yung lever action, ito yung may kasahan sa baba ng trigger. What type o left-out shoe? Naulit na lang yung left-out shoe. Ang tawag dyan ay pinfire. No, pinfire. Pag pinfire, kailangan mong i-strike yung pin niya bago siya pumutok. Kapag naman rimfire, yung rim ang kailangan mong i-strike para siya ay pumutok. Kapag naman center fire, yung gitna. Ayan, center fire, ito naman yung rim fire. Next question.
Na-discuss na rin natin yan, smaller than the projectile's diameter. So, mas maliit siya. Next, what is meant by terminal penetration? Na-discuss na rin natin yan. It is the depth. Ito yung butas or yung lalim na pinasukan ng bullet or projectile. Which factor does not primarily influence on terminal energy? Correct, that is bullet construction. Walang pakialam yan, walang makrecreate or hindi makaka-impluwensya sa terminal energy ang bullet construction. Ano daw pinag-aaralan sa terminal ballistics? Siyempre yung impact and effect of projectiles. Next, Mr. Palada has a weapon capable of discharging projectile using gunpowder. Anong type of weapon yung gamit ni Mr. Palada? Correct, that is firearm. Weapon ang tinatanong. So, halos lahat naman yan. Carbine, shotgun, tsaka pistol, merong gunpowder. So, yung general term ang gagamitin natin. Next, Miss Meranya thought of making a weapon using a pipe lang tubo, loading with marbles and propelling them with firecrackers powder. According to Section 877 ng Revised Administrative Code, anong type ng weapon yung gamit ni Miss Meranya? Mali, hiwa-hiwalay yung sagot nyo. Dapat isa lang ang sagot. Ulitin ko yung senaryo. Si Miss Meranya, meron daw siyang weapon o gumawa siya ng weapon gamit ang isang tubo, pipe, loading with marbles. Nilalagyan niya ng mga holen, no? At pinapaputok niya gamit ang mga firecrackers. According daw sa Section 877 ng Revised Administrative Code, anong klase ng weapon yung ginawa ni Meranya? May nagsagot ng alpha, loose firearm daw. Ang ibig sabihin ng loose firearm, ito yung mga unregistered, yung mga walang serial number, loose firearm yun. May nagsagot ng bravo, modified weaponry. Wala tayong ganun na term sa Revised Administrative Code. May nagsagot ng sumpak. Wala tayong ganun. Although meron tayong sumpak, pero hindi yun nakaregister na term sa Revised Administrative Code. So, ang tamang sagot po dyan ay letter D. So, yung tubo, yung barrel, lalagyan mo ng bala, papuputukin mo. Yung barrel, considered na yon as firearm. No? So, kung ano man yung parusa ng nahulihan ka ng totoong barrel na walang lisensya, nahulihan ka ng tubo, barrel lang, no, na kung saan pwedeng gamitin magpaputok ng bala, considered na yun as firearm. Next question. Miss Sahor has a gun. She disassembled it and only took the barrel. Kinuha niya lang daw yung barrel. Can the barrel of the firearm be considered a complete firearm? Kaka-discuss ko lang, pag sinabi natin yung barrel lang ang meron ka, considered na yun as firearm. So, the answer is letter D. Number 4, Miss Mariano has an instrument used to propel projectile by means of expansive force of gases produced by burning gunpowder. What type of weapon does Miss Mariano have? Weapon ang tinatanong, general po siya. So the correct answer is Delta, firearm. Next question. Jimwell Mabagos, a criminology student, borrowed a registered firearm from her brother, Romeo Mislang, to use for an activity in forensic ballistics course. While on her way to school, he accidentally dropped the firearm inside the tricycle and a patrolling officer noticed it. According to Section 3 of RA 10, the firearm is considered. Anong sagot niyo dyan? Correct, letter C, loose firearm. Yung loose firearm, merong 6 na definition yan. At isa sa definition yan, kapag ikaw ay nanghiram, or hindi naman kaya, kapag yung firearm ay nasa pangangalaga ng ibang tao maliban dun sa may-ari. Sa senaryo kasi ako yung may-ari ng firearm, sa akin naka-register. Hiniram ni Jimwell Mabagos. Si Jimwell Mabagos,
Hindi naman sa kanya nakarehistro yun. Kaya yung firearm na hiniram niya, ang tawag doon ay loose firearm. Next question. Mr. Moya owns a firearm that was manufactured over 75 years ago. So, matagal na, 75 years ago pa yung firearm ni Mr. Moya. Anong tawag natin doon? Correct, that is antique firearm. Merong tatlong bagay bakit matatawag nating antique. Una, 75 years old. Pangalawa, dapat yan ay sinertify ng National Museum as antique. Tapos yung pangatlo naman, yung Mercurio ba yun? Basta yun yung natatandaan ko. Ibig sabihin, merong significant event na ginamit yung firearm na yun. Kaya siya considered as antique or part yan ng history natin. Number 7, during a routine inspection of your firearm, you notice that the weapon is not feeding ammunition properly. Ayaw pumasok ng ammunition. Upon closer examination, you find that the issue seems to be related to the component that holds and feed the muzzle into the chamber. What is likely cause of feeding issue? Alin yung may problema, ayaw pumasok nung bala? Barrel ba ang may problema? Magazine, trigger, hammer. Walang connection ang trigger at hammer dyan. So ang tamang sagot po ay Bravo, no? Magazine. Next. Your firearm fails to ignite the ammunition during test. Ayaw pumutok. Which component responsible for striking the cartridge primer? Aling part daw ng firearm yung nag-i-strike ng primer? Correct, that is the firing pin. Hindi naman ini-strike ng trigger guard ang primer. Ang slide, hindi naman ini-strike ang primer. Yung hammer, hindi naman yan nang i-strike ng primer. So, ang nag-i-strike sa primer ay yung ating firing pin. You notice that the shots from your firearm are not grouping accurate. So, hindi accurate yung tama. Seem to have veering off target. Which component may be causing the issue due to potential wear or damage? Potential wear daw, ibig sabihin sobrang gasgas na, sobrang laspag na. Correct, that is your barrel. Kapag yung barrel mo laspag na dahil sa paulit-ulit mong ginagamit, ikaw ba naman paulit-ulit daanan, paulit-ulit pasukan, no? Lalaspag ka talaga, magagasgas ka talaga. Hindi na magiging accurate yung tama mo. So, yun po yung tinutukoy dyan, yung barrel. Tawa kayo ng tawa. Next, Mr. Stocken needs to own up to 15 registered firearms. Sige nga, sagutin nyo nga to. Si Mr. Stocken daw gustong bumili ng firearm na 15. Anong klase ng license yung dapat niyang kuhanin? Type 1, 2, 3, 4. May nagsagot ng Charlie. Charlie ba yun? May nagsagot ng Delta. So the correct answer is Delta. No, Delta type 4. Next question. What license type allows a citizen to legally own and possess maximum of 5 registered firearm? 5 lang. Anong klase ng lisensya? Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. So may nagsagot ng Charlie, may nagsagot ng Bravo, may nagsagot ng Alpha. Hindi nyo kabisado yung type ng license. So ituro natin kung hindi kabisado. Kapag 5 lang yung kinakailangan mo, ang lisensya mo dapat ay Type 2. No? Next question. If citizen wants to own and possess up to 2 registered firearm, which type of license should they apply for? 2 lang daw yung firearm na gusto niyang bilhin at iparehistro. Anong klase ng lisensya yung dapat niyang kuhanin? Alpha tsaka Bravo. Dapat isa lang sagot. Kanina kasi, di ba kapag 5 firearm, anong type ng license? Type 2. Ngayon, 2 lang daw. So that is type 1. No? So ano ba yung pinagkaiba niyan? Ilang type of license ba meron tayo? Hanggang 5. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5. So tingnan nyo yung daliri nyo. Type 1, 2, 3, 4, 5. Kapag type 1, ilang firearm? 2. Registered firearm. Hanggang 2 lang. Pag type 2, 5. Pag type 3, 10. Kapag type 4, 15. Kapag
type 5 more than 15. Tignan mo yung daliri mo. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 1, 2. 2, 5, 10, 15, more than 15. Yun po yung tignan nyo sa daliri nyo para makabisado. Type 1, 2, 3, 4, 5. 5 daliri mo. Mag-start ka sa type 1. 2 registered firearm, 5 registered firearm, 10 registered firearm, 15, and more than 15. Okay, so wag nyo nang kakalimutan yan. Meron at merong matatanong dyan. Kanina nanguhula lang yung iba sa inyo. No? 2, 5, 10, 15, tsaka more than 15. Next question. Which of the following penalties applies to the unlawful acquisition of Class B light weapon? Ano daw yung parusa kapag nahulihan ka ng Class B light weapon? May nagsagot ng Delta, may nagsagot ng Alpha. So, ang tamang sagot po dyan ay may nagsagot din ng Bravo, Presyon Mayor. Napakababa naman ng Presyon Mayor. Class B light weapon. Mamimili lang kayo dyan sa reclusion temporal tsaka perpetua. Class B light weapon, ito yung more than 7.62 mm ata yun. Siyempre, yung pinakamataas na penalty, reclusion perpetua. Ang Class B light weapon, ito po yung malaki yung kanyang caliber, mataba. Ang parusa ng reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. Kapag naman reclusion temporal, ano na yung reclusion temporal? 20 to 40, tsaka nakalimutan ko yung sa reclusion temporal. Basta yung sa reclusion perpetua, that is 20 years to 40 years. Next question. Mr. Bertsosa is a hard killer. He unlawfully processes 3 or more small arms that could result in what penalty? 3 or more small arms. Ano yung penalty niyan? Correct, letter B. Tatandaan nyo yung Presyon Mayor, mababa yan. Baril ang pinag-uusapan. So, dapat mataas ang penalty. Reclusion temporal and reclusion perpetua. Next question. Patrolman Toledo planted firearms at the crime scene. If proven, he will face a penalty of planting of evidence. Ano ba yung penalty nun? Bravo, reclusion temporal. So, possible kasi mataas naman siya. May nagsagot din ng Delta, mas mataas, reclusion perpetua. So, ang tamang sagot dyan ay reclusion perpetua. So, that is 20 years and 1 day to 40 years. Siyempre, nagtanim siya ng ebidensya, medyo mabigat dapat yung parusa nun kasi pangit yun, may iba yung investigasyon. 16. A civilian named Jimwell Mabagos purchases a government-issued firearm from Romeo Mislang, who is a police captain. Pag binenta mo yung issued firearm from the government, police ka, binenta mo yung baril mo as pagiging police, ano yung parusa nun? Reclusion perpetua, sinagad nyo ng 20 to 40. So, ang sagot lang po dyan ay reclusion temporal. Nakalimutan ko na yung reclusion temporal kung ilang taon siya. 10 to 20 ba? Or 12 years to 20 years, hindi ko sure. Next, Miss Centeno was caught with ammunition for Class B light weapon. So, nahulihan siya ng bala. Ano yung magiging penalty niya? Bala lang ang nahuli sa kanya. So, correct. That is letter C. Presyon Mayor in its maximum period. Hanggang 20 years. Hindi pala 20 years ang Presyon Mayor. Reclusion temporal pala yung 20 years. Yung Presyon Mayor, hindi ko na nakabisado. Sorry. Next, number 18, Miss Arabella, who is a retired security guard, unlawfully possesses a major parts. Major parts, pag sinabi natin major parts, yan yung mga barrel, slide, receiver, frame, bolt, mga ganyan. Ano yung parusa kapag major parts? Letter B, correct. Presyon Mayor in its medium period. Tandaan nyo dito sa question number 17. Kapag kayo ay nahulihan ng bala, isipin nyo magiging kulong nyo. Presyon Mayor. So, baka nasa 6 years to 12 years ata yan. Hindi ko sigurado. No? Kaya, baka meron kayong mga bala dyan sa mga bag nyo. Pag nahulihan kayo nyan, bahala kayo. Himas rehas kayo. So, wag nagdadala ng bala.
Number 19, Miss Remedios, who is a party girl, carried a registered firearm outside of her residence without proper authority. Nagdala ka ng baril sa labas ng bahay mo, wala ka namang permit to carry firearm outside residence. Ano daw yung magiging parusa? Correct, that is alpha, prison correctional. Next, number 20, Mr. Mabagos is a licensed firearm holder who fails to report her lost firearm within 30 days. Nawala yung baril, hindi na-report na nawala. Ano yung penalty? Suspension of license. Wala tayong penalty na suspension of license. Magfa-fine ka lang dyan. So, mamimili kayo kung ano ang fine nun, 10,000 or 5,000. So, the correct answer is fine ng 10,000. Magbabayad ka dahil hindi mo na-report na nawala yung baril mo. Next question, if Mr. Miss Lang holding a valid firearm license move to a new residence and fail to notify the PNP. Ito naman, meron kang baril nakarehistro sa lugar kung saan mo pinarehistro. Lumipat ka ng bahay, hindi mo na-report na lumipat ka na ng bahay kasi sa law ng firearm, kung saan mo yung pinarehistro na address, dapat nandun lang yan. Bawal mong ilabas doon unless meron kang permit to carry firearm outside residence. Ano yung penalty mo? Bayad lang yan, mas mababa. Fine of 5,000 pesos. So, tatandaan nyo, kapag nawala yung baril nyo, hindi nyo na-report, 10,000. Kapag naman lumipat ka ng bahay, hindi mo na-report, 5,000. Next, Michael Moya was caught obliterating the firearms identification mark or yung serial number. Binubura niya, kinakaskas niya. Ano ang parusa kapag binura ang serial number? Alpha, prison correctional. Charlie, reclusion perpetua, medyo mabigat. Medyo mabigat yung parusa pala kapag binura yung serial number. So, ang tamang sagot lang po dyan ay prison mayor in its minimum period. Prison mayor. Next, to enhance the safety of ammunition by preventing accidental ignition of the gunpowder, which component design should be closely monitored? Para daw maiwasan yung accidental ignition ng gunpowder. Bravo, cartridge case. Meron bang connection ang cartridge case sa gunpowder? Bullet? Mali yung bullet. Intindi nating mabuti tanong. Sabi dyan, to enhance the safety of ammunition. Para daw maging safe yung ammunition by preventing accidental ignition of the gunpowder. Which component design should be closely monitored? Para daw hindi aksidenteng pumutok, alin daw dapat yung minomonitor? Bullet? Bullet ba ang nagpapaputok sa ammunition? Cartridge case ba ang nagpapaputok? Gunpowder or primer? Ang sagot po dyan yung primer. No? Titignan natin kung okay yung primer. Next question. To ensure that the primer ignites reliably when struck by firing pin, which property is most important? Yung shape, makaka-apekto ba yon sa pag-ignite ng gunpowder? Yung color, yung size, syempre yung sensitivity, chemical sensitivity. Anong tawag natin dun sa chemical? Priming mixture. Okay, priming mixture. Next question. Correct, that is letter B. It should contain the right chemicals. Ulitin ko ha, ang tawag ko sa sensitive chemical na nasa loob ng primer ay priming mixture. Next question. Oh. Ang gamit-gamit mo daw na gunpowder ay mabagal masunog at konti lang daw yung smoke. Anong klase ng gunpowder yun? May nagsagot ng Bravo, semi-smokeless. May nagsagot ng Charlie, smokeless powder. May nagsagot ng, ayun, Bravo Charlie lang. So, ang tamang sagot dito ay smokeless powder. So, tatandaan nyo, ang smokeless powder burns slowly. Mabagal siyang masunog pero
little smoke lang. Yung black powder naman, sobra yung smoke na nakrecreate niya. At mabilis masunog ang black powder. Kabaliktaran lang yan ng smokeless powder. To prevent gunpowder from absorbing moisture and losing its effective, which part of the ammunition should be sealed well? Para daw hindi mabasa yung gunpowder natin, anong part daw ng ammunition yung sealed sa kanya? Correct, that is cartridge case or yung basyo niya. Next question. Pag sinabi nating center fired, yung pinakagitna ng puwet ng bullet yung i-strike natin. Ano daw yung part ng primer na nag-a-absorb ng impact kapag tinusok ng firing pin? Anong part ng primer yung nag-a-absorb ng impact? Correct, that is your anvil. Siya yung nag-a-absorb ng impact. Next, what is the primary purpose of reaming process? Ito naman yung proseso sa paggawa ng barrel. Ano daw ginagawa natin sa reaming process? Correct, that is letter B. To remove scars and scratches from drilling. Ang first step natin sa paggawa ng barrel ay drilling. Bubutasin mo yung tubo. At sa pag-drill mo, kailangan mo daw gumamit ng anong tawag doon? Yung special deep hole drill para mabutas mo yung tubo. At ang susunod na proseso doon yung reaming. Dahil na-drill mo yan, maraming mga gas, kikinisin mo sa pamamagitan ng reaming. Next question. Why is it important for a firearm examiner to understand the different manufacturing process of firearm? So, bakit daw kailangan alam ni examiner yung iba't ibang proseso sa paggawa ng firearm? Correct, that is letter B. To explain and interpret various markings as tool marks on the firearm evidence. Next question. How does the rifling process impact the performance of firearm? Ano yung nagiging epekto ng paggawa ng rifling sa performance daw ng firearm? Correct, that is letter C. It creates grooves inside the barrel that stabilize the bullet's flight. Kapag yung firearm natin walang rifling, hindi magiging stable yung flight ng bullet. Pero kapag yung firearm natin meron siyang rifling, lance, and grooves, i-stabilize niya muna yung travel ng bullet habang siya ay nasa barrel palabas ng firearm. Para pag lumabas siya ng firearm, kahit gano'ng kalakas yung hangin, no, stable pa rin yung lipad niya papunta dun sa target kasi meron niyang rifling na stabilize niya. What role does the breech face play in the identification of firearm through forensic analysis? Ano yung purpose ng breech face? Bilis sumagot. Sabi ko ano yung mahaba, yun daw yung sagot. It leaves unique tool marks on the base of the cartridge case when fired. Ang breech face po, ito po yung nasa likod ng firearm. For example, yung ammunition or cartridge nandun na sa may chamber. No, yung nasa bandang base ng cartridge case, dun po makikita yung breech face na tinatawag. Pag umatras yung basyo dun sa may breech face, makikreate yung markings kung ano yung itsura ng breech face, yung gasgas. Next, number 33. What is the first step in the barrel manufacturing process? Na-discuss na natin yan kanina. That is the drilling. No, bubutasin natin. After ng drilling, reaming. Tatanggalin natin yung scars and scratches. After ng reaming, lalagyan natin ng rifling, lance and grooves. After malagyan ng rifling, gagawin na natin yung lapping or yung polishing na. No, kikinisin na natin yung mga surface. Next.
Kapag sinabi nating purpose ng lapping, di ba polishing yan, kikinisin na natin, that is letter D. Anong tawag natin dun sa letter C to remove the scars from drilling? That is reaming. Okay, reaming. What does the reamer do in the barrel manufacturing process? Paulit-ulit na lang, letter A, remove scars and scratches. Number 36, which riffling method uses a series of increasing dimension to cut all grooves? Nagka-cut ka daw ng grooves. Simultaneously, ibig sabihin sabay. Anong tawag natin doon? Broach gang ba? To cut all grooves simultaneously, sabay-sabay, yung taas, baba, gilid, gilid. Ang tawag po natin doon ay broach single. No, broach single. 100 lang nung device or nung pang-cut, 100 niya lang sa may barrel natin, cut na lahat yon, hindi na siya uulit na dumaan. Number 37, a bullet shows wear patterns indicative of rust and corrosion. So meron daw tayong nakikitang kalawang dun sa ating bullet. What type of wear is this? What marking might be seen on the bullet? Very good, that is corrosion. Pag sinabi natin corrosion, merong kalawang. Bakit nangangalawang yung barrel natin? Dahil sa moist na nanggagaling sa gunpowder kapag pumuputok with possible stripping marks. Yung erosion naman, yan yung mechanical wear and tear. Pag sinabi natin erosion, nasisira yung loob ng barrel natin dahil sa paulit-ulit na nagagasgas. Okay, numinipis, paulit-ulit na nagagasgas dahil sa pagdaan ng bullet. Pag sinabi naman natin corrosion, nasisira yung ating barrel or yung bore dahil sa mga moisture na galing sa gunpowder kapag nasunog. Number 38, Mr. Palada comes across a fired bullet with distinct impression that match the number of grooves in the barrel. What type of mark does this represent and how did it form? Marami daw nakitang distinct impression, number of grooves in the barrel. So mamimili lang kayo dyan sa Bravo or Charlie. Number of grooves yung sinabi. That much number of grooves in the barrel. Ang sagot po dyan ay letter C, groove marks formed by the groove of the barrel. Pag sinabi natin groove marks, yun yung marks na na-create ng groove. No? Pero kapag ang term na ginamit natin walang salitang marks, yun yung na-discuss natin dati na vice versa. Sa firearm, kung yung lance ay elevated, pagdating sa bullet, ang tawag sa elevated part ng bullet ay grooves. Pero kapag ang tinatanong anong klase ng marks, kung groove marks yung nag-create sa kanya, ay kung grooves yung nag-create sa kanya, groove marks yung tawag sa mag-create na markings. Next, firearm A has 5 lands and grooves with equal widths, with firearm B has 6 lands and grooves with grooves. Ibig sabihin, ito yung types of riffling. Medyo mahirap siya. Kung hindi natin kabisado yung types of riffling ng mga firearm, hindi natin yan masasagot. May lumalabas na ganyang tanong, so reviewin na natin yun kasi sayang yung 1 point. So ano yung sagot dyan? Letter C. Kapag Smith and Wesson, 5 lands and grooves, tapos equal daw yung widths ng lands and grooves. Kapag Colt naman, 6 yung kanyang lands and grooves. So tandaan nyo na yan. Smith and Wesson, 5 lands and grooves. Yung Colt naman, 6 lands and grooves. Yung grooves daw ay mas malapad ng grooves with grooves that are twice the width with the lands. Mas malapad yung grooves kaysa sa width ng lands. During a forensic examination, Mr. Stokke discovers a cartridge casing with distinct markings on its base.
that match the patterns of the breech face of the firearm. What type of marking is this and how did it occur? It is an impression mark. O discuss natin yung dalawang klase ng marks, striated tsaka impression. Pag sinabi nating striated mark, ito yung mga markings dahil nagasgas or nagkaroon ng slide dun sa dalawang parts. Kapag impression mark naman, nakre-create ang impression mark sa pamamagitan ng direct pressure contact. Ibig sabihin na diinan natin. Okay? For example, yung kahoy, pinukpok natin, impression mark yun kasi nag-apply tayo ng direct pressure contact. Pero kapag yung kahoy naman, ginasgasan natin, ang tawag sa marks na yun ay striated marks. Next, an investigator finds a cartridge case with a mark near the primer that appears to be caused by another component hitting the primer after the firing pin mark. What type of mark is this and what could have caused it? Anong tawag daw natin dun sa mark na yon? Charlie, breech face mark. An investigator finds a cartridge case with a mark near the primer that appears to be caused by another component hitting the primer. So, ang sagot po dyan ay shearing mark. No? So, yung firing pin mark, hindi na natin isasagot yon. Yung breech face mark, ayan yung mark na nakikreate ng breech face, yung nasa likod ng cartridge case. Yung extractor marks, makikita natin yan sa rim, yung extractor mark. Ito yung panghila ng cartridge case mula sa chamber. Tapos, ang nagtutulak naman palabas ng firearm ay yung ejector na tinatawag. Next, you analyze a fired bullet that has visible damage and mark consistent with mechanical aberration. This wear is due to high usage of firearm. Ibig sabihin, paulit-ulit ng nagagamit, high usage, paulit-ulit. Sa madaling salita, laspag na. No? Anong klase daw ng wear ang marking does it bullet represent? Na-discuss na natin yan kanina. Kapag kalawang, dahil sa moisture ng gunpowder, corrosion yun. Pero kapag gas-gas dahil sa paulit-ulit, that is erosion with possible stripping marks. Next, Mr. Palada investigating which characteristics of firearm are discernible only after it has been manufactured. O, nakalagay na dyan, no? Only after it has been manufactured. Anong tawag daw natin sa characteristics ng firearm? Na malalaman lang natin kapag yun ay tapos nang ma-manufactured or ma-create, mabuo na. Dalawa lang yan, class characteristics or individual characteristics. So correct, that is individual characteristics. Ano ba pinagkaiba ng class tsaka individual? Pag sinabi nating class characteristics, before the manufacture of firearm, bago pa mabuo yung firearm, kaya na nating alamin yung kanyang class characteristics. Ano ba yung mga class characteristics? Yung number of lands and groups, yung caliber, mga ganyan. Width of the lands, width of the groups, yun yung class characteristics. Pero pag individual characteristics, yan yung mga firing pin marks, no? Magazine marks, breech face marks, na kung saan yung mga firing pin marks, hindi mo makikita yan kapag hindi pa buo yung firearm. Diba? Kaya nga, pag sinabing individual characteristics, only after it has been manufactured, kailangan buo na yung firearm. Yun yung individual. Pero yung class characteristics, kahit wala pang trigger yan, kahit wala pang magazine, kaya na natin alamin yung number of lands and groups. Number 44, Mr. Mabagos is examining a collection of firearms and needs to classify them based on features that are established before. Sinabi na dyan, before. So, correct, that is Charlie. No? Ano ba yung mga halimbawa ng class characteristics? Yun yung binanggit ko, number of lands, number of groups, no? Barrel length, caliber, kaya nang alamin yan.
Pero yung mga individual characteristics na firing pin mark, ejector mark, no, extractor mark, kailangan buo na yung firearm bago natin siya malaman. Number 45, Mr. Moya is studying how forensic expert identify firearms in criminal investigation. He realized that certain characteristics are unique to each firearm and become apparent only after the firearm is made. Ang ibig sabihin kapag after the firearm is made, correct, that is delta. Kapag naman before the firearm is made, that is class characteristics. Next question. Mr. Versosa is analyzing a bullet recovered from a crime scene. Upon physical examination, meron daw siyang nakitang 6 lands and grooves, left twisted. Applying question siya, kung hindi nyo alam yung iba't ibang klase ng rifling, hindi nyo yan masasagot. Hula lang, alpha or delta. Marami nagsasagot ng alpha, Colt type daw. Meron din nagsasagot ng delta, Smith and Wesson type daw. So ang tamang sagot ay Bravo, Webley type. Okay, so alam nyo na sa sarili nyo na hindi nyo kabisado yung types of rifling. So markahan nyo na yung notes nyo or mag-take down notes na kayo dyan na types of rifling kailangan ko tong aralin kasi may lumalabas na tanong. Next, number 47. Nick Palada submits a firearm for comparison. What is the first step he must take before examining the individual characteristics of the evidence? O bago mo daw alamin yung individual characteristics, kailangan ano muna gagawin mo? Siyempre, delta. Alamin mo muna yung class characteristics ng firearm. Ano yung mga class characteristics? Anong caliber siya? Lands and groups, ilan yung bilang, bago mo alamin yung individual characteristics. Number 48, Mr. Moya is reviewing ballistics evidence and comes across a shell casing with a mark created by the automatic process of removing the shell. Automatic process removing the shell, yung humihila daw dun sa cartridge case para maalis dun sa chamber. Yun lang yung tinatanong ha, anong tawag daw natin dun sa mark na makikita dahil hinila siya mula sa chamber. Hindi sinabi dun na yung mark palabas ng firearm. So correct, that is only the extractor mark. Ulitin ko, magkaibang extractor sa ejector. Ang extractor, ito yung humihila sa cartridge case paalis ng chamber. Okay? Ngayon, pag hinila ni extractor, yung cartridge case paalis ng chamber, tatama yan sa ejector. No, parang yan yung pinaka ang term kasi na ginagamit nung professor ko nung ako'y nag-aaral, parang sa ejector siya yung pinakatite na tatamaan ng cartridge case. Pag tumama yung cartridge case dun sa tite ng barrel, titilansek or titilapon yung cartridge case. So tandaan niyo po, magkaibang ejector sa extractor. Extractor, ito yung humihila. Okay, nagwi-withdrawn. Kapag naman nagtotron, nagpapatalsik, that is the ejector mark. Next, if two bullets have identical class characteristics but different individual characteristics, what can be inferred? Same daw ng class characteristics yung mga bullets, pero magkaiba ng mga individual characteristics, magkaiba ng firing pin marks, hindi nagtutugma, magkaiba ng extractor mark, hindi nagtutugma. Ano daw ibig sabihin nun? Letter A, the bullets are from different firearms. Maraming kasing firearm na parehas ang class characteristics. Number of lands and groups pwede maging parehas. Pero sa individual characteristics, hindi pwedeng magka-parehas. No? Sa individual characteristics, iba-iba po yan. Firing pin mark, iba yung firing pin mark ng ibang firearms, firing pin mark ng iba pang firearm. And last, if forensic analysts identify a bullet with slight depression, may kaunting depression daw or scratches on its surface, which type of mark is most likely present? Hiwalay ang sagot, merong skid, merong alpha, merong Charlie. If forensic analysts identify a bullet with slight depression,
Bullet, may kaunting nakalubog daw or gasgas on its surface sa palibot ng bullet. What type of mark daw yun? Nakalubog. Di ba, dyan napapasok yung pinag-aralan natin na kung sa may firearm, ang tawag sa elevated na kaangat ay lands. Pagdating naman sa bullet, nakalubog yun. Anong tawag natin sa nakalubog? Ano bang nag-create ng lubog sa may bullet? May nagsasagot ng alpha, may nagsasagot ng delta. Alpha and delta lang yan, walang skid mark and shaving marks dyan. Ulitin ko sa firearm, sa may barrel, sa may bore, meron tayong rifling. Ang tawag sa naka-elevate, nakaangat sa may bore, lands. Ang tawag naman sa nakalubog sa may bore, grooves. Ngayon, kapag yung bullet dumaan doon, yung nakaangat na nasa barrel, lands, magkre-create ng depression yon or pagkalubog dun sa may bullet. Ngayon, anong marks daw yung makikita nating nakalubog dun sa bullet? Groove marks ba yon or landmarks? May nagsasagot pa rin ng alpha. Ang tawag po doon ay landmarks. 'Di ba? Ulitin ko, sa may barrel, sa may bore, kung anong tawag sa nakaangat, landmarks. Kapag dumaan ang bullet dun sa bore, nakaangat, lulubog sa may bullet. Yun yung tinatawag na depression. Ngayon, anong mark yung nag-create ng pagkalubog dun sa may bullet? That is the landmarks. Okay? And that ends our discussion, no? Make sure lang na na-note nyo yung mga topic na hindi nyo gaanong kabisado, yung sa may forensic ballistics and ballistics.